talagang matibig si Pastor. 50 minutes na ngayon, kanina 10, mamaya siguro 20 minutes na yan. Inshallah. Okay, Pastor, meron po uling paglilinaw na gagawin. Ito po'y 5 minuto naman. Ano po? Okay, Pastor. Isa lang po, Pastor, ano po, dahil tulad lang po sinabi nyo, doon lang po ko kasi ayoko po talaga lumabas sa lahat ng mga binitawan yung mga salita. Paglilinaw po, hindi po kinukontra. Tinatawag niyo po Panginoon sa Jesus. Kailan po tinuro at po sinabi ni Jesus na siya ay Panginoon? Isang talata po, paano na ako? Buksan po natin sa Titus 2.13. Sige po, sabi niya na. Sige po, Titos 2.13. Sige po, basahin niyo na rin po. Kayo na rin po. Kayo naman ang magbasa ngayon. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas ni Jesucristo sa gitna niya ng kanyang kaninglingan. Nasa po yung Panginoon? Buksan po natin. O, saan po? Saan? Saan ka? Sige po. Dito po. Kala ko. Diyan pa lang, kala nga ako sa'yo. Kasi Panginoon kayo ng Panginoon eh. Pinagpawala ko lang kasi simula pa lang eh. O, sige, saan to? Basahin po natin, ano? Sige po, oo. Sige po. Buksan po natin sa Pilipos. Sa Pilipos. Ito po, nasa Pilipos na po ako. Ano po, makulapos sa oras ko. Sige po. Kapatid, tahimik lang po. Okay, basahin po natin. Pilipos 2. Pilipos 2. O, ito po, hindi lang po sa Pilipos 2. Ito po, bakit na lang po, no? Sige po, basahin mo. Sige po. Sa banda. O. Mga kapatid, dito ba usapan natin, tahimik na. Tahimik na. Natataranta si Pastor. Tahimik. O, wala po. Ate, wala. Ay, paano ko marami po kung tanong Pastor eh. Okay, pasa natin. Baka may balik nyo mamaya. Ano po? Okay. Nasabi nyo rin kanina, 3 persons in unity. Tama po ba? Opo. Nasaan po sa Biblia? Talo na ako. Ano? So gusto niyo po yung literal? Ay, kayo po nagsabi niyan eh. Kasi po yung sinasabi Siyempre, pag bitaw po kayo ng salita, Pastor, kailangan may patibay kayo. Kayo ang nagsabi, internal evidence. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Eh, sa salita ka pala, kasi nawali, asa pa nila makakalaya. Babasahin ko po yung Galasya, yung kanilang tanong ko po kanina, no? Ay, hindi yan, bakit tayo kanina? Sige, sapo. Galasya 6:18. Galasa sa 18, sige po, nandito na po ako. O, ito na po. Mga kapatid, Oo. sumayin naman lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Opo, asa po dyan? May the grace of our Lord Jesus Christ. O, nasa nga po, na sinabi ni Kristo. Ano po sinasabi mo po? Ito is on Ano po ang tanong po? Kailan itinuro o sinabi ni Jesus na siya ay Panginoon? Ito po talaga ang kanyang mahalaga. Ay, wala po pakialam sa lahat. Tinatanong ko po sa iyo, kailan itinuro o sinabi ni Jesus maging sa kanyang alagad na siya ay Panginoon? Sige. Mga kapatid, careful. Mamaya na po yan. Nagbigyan ko po kayo, bumalik tayo kanina. Para ano? O, wala, alis tayo dyan. Balik tayo sa pangalawang tanong. 3 person in unity po. Nasaan? Talo na rin ako. O, wala. Siguro. Wala? O, sige no. Okay. Tama? Okay. Another question po. Sige po. Bawal po ba sa inyong baboy? Ano po? Bawal po ba sa inyo? Hindi po. Bakit? Pinapahintulutan ba ng Diyos? Basa. Ano na ako? Eh, di pala namin kainin ng baboy. Sige po, nasaan? Sabi ng Diyos, pwede lang kainin ng baboy. Eh, kakainin natin. Ano po? Sige po, sa tanda. Pag wala kayo pakita, aminin niyo po na panluloko yung ginagawa nyo. At mali sinabi, you shall know the truth. Wala kayong truth yan. Ginagawa, you shall know the lie.
Ito, gawa. Acts? Sa gawa. Gawa. O sige, gawa. Sige. O, saan po? Chapter 10, Chapter 10. O, nandito na po ako sa chapter 10. Mga gawa, 9 to 5 verses. O, sige po. Pinabukas na malapit na sa Ope ang mga dito sa Nicolas. Si Pedro yung makatsuko ang upang madala. Matatanggalin tapat na noon at siya gutom na. Ngunit habang iniata ang pagkain siya nagkaroon ng pangitay. Nabuksan lahat. Nakita niya inihulog sa lupa ang isang waring. Malaking kumatabiti sa patat ng pambulukan. Naroon ang uri ng hayop. Mga lumalakad gumagapon sa lupa at mga lumilipad sa ipagod. At narinig niya, isang tinig na nagsabi, "Tumibig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Ang pagbaboy. Hinahanap ko po, ito na po, yung hinahanap ko po ang literal. Ito po yung ginamit ng talata. Hindi na patuloy na pwede na kain ng baboy. Hindi po. Pero, Wala pong literal dyan, pero makikita niyo po yung mga hayop. o sige. Last question na lang po ito kasi talagang bawal po ba sa inyo ang pag-ahit ng balbas? Kasi may balbas po ako eh. Gusto ko sana kayitin eh. Gusto niyo pong malaman ang case na kasunod sa Biblia? Gusto niyo pong... Hindi, gusto ko kung ipinatutupad niyo po kung bawal po ba sa Biblia ang Last pag-ahit ng question na balbas. po yan, sir. Ito po yung wala sinasabi sa banal na kasulatan. Wala po sinasabi na bawal ang pag-ahit ng balbas. Wala po. Kaya nag-ahit ka. Opo. Yan. Salamat po. Salamat din po. Okay, isang palakpak na mga kapatid. Well, sa pangalawang team instance, 20 minuto. Takbir mga kapatid. Okay, take it away, start. Tirahin mo na. Well, ituloy ko na lang muna po dahil may 20 minutes tayo doon sa mga tanda na naiwan natin. Marami akong inihanda sa ating mga kapatid. Panglimang tanda na ang isang reliyon ay nagtataglay, nasa kanilang tanda ng nagtataglay ng matuloy ng kanilang reliyon. Ang reliyon kong yan ay hindi nagdadagdag kung nagbabawas ng mga kautusan ng Diyos. Yan. O, ano ibig sabihin? In other words, kung ano lang yung mga bagay na iniutos ng Diyos, yun lamang ang kailang pinapatupad. At hindi sila gumagawa ng mga gawa ng isipan ng tao, sabi nila, ito, kautusan ng Diyos ito. Pero gawa lamang nila. O kontra po yan sa kanila din Biblia. Sa Islam, kung ano lamang ang sinabi ng Quran at interpretasyon nito na wala iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan po ang Islam. Pinatutupad ito, walang bawas, walang dagdag. Yan po ang Islam. Ano po? Ewan po sa kanilang mga reliyon, sa reliyon ng ating mga kapatid na kakristenuhan, kung sila ba ay nagdadagdag o nagbabawas ng mga kautusan ng Diyos. Halimbawa, kapag ang reliyon ni Pastor Fidel Palima ay nagbabawal ng pag-aasawa na higit sa isa, peke ang reliyon niya. Dahil bakit? Wala sa Biblia yun. Gawa lamang nila yun. Dagdag yun. Pandaraya yun. Ang masakit ang Biblia nila, nagtuturang pwede mag-asawa ang lalaki ng higit sa isa basta pantay lamang ang pagtingin. Pagtanungin niya ako sa talata, ready tayo dyan natin. Kung bitaw tayo, meron. Laging handa. Gusto niya Quran, gusto niya ng Biblia, gusto niya ng history, papasukan natin. Ganyan ang tinatawag na external evidence na kayo nang galing mismo. Ano po? Yan. Okay? Another ika-anim na matatagpuan ninyo na ang reliyon yan ay nasa kanila ang tanda na matulingayan. Ang reliyon kong yan ay kumikilala kay Jesus. Ano po? Kay Jesus Christ bilang sugo, propeta, at hindi po Panginoon. Dahil ang salitang Panginoon ay ukol lamang sa Diyos. Si Jesus Kristo po ay sugo, tao. Sino nagsabi? Ang banal na Quran. Ang sabi ng banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Mal Masihu Ibnu Maryam, illa Rasulun. Sadaqallahu al-Azim. Ang sabi ng banal na Quran, ang Bisaya na si Jesus, anak ni Maria, ay hindi na ihigit pa sa isang propeta o sugo. Ang sabi pa sa Suratul Maryam, siya ay propeta, anak ni Maria, anak ng tao. Siya ay tao, propeta. So hindi siya Panginoon. At kailanman, hindi siya nagturo na tawagin ang kanyang sarili bilang Panginoon. Yun nga po tinanong ko kanina, wala siya nakahanap eh. Bagkos ang sabi ni Chris,